Hi. Hello! Matambay din pala. Isang mapagpalang hapon sa bawat isa sa atin. Pasalamat po tayo sa Diyos at ipinagkaloob niya po sa oras na ito tayo pagsamasamahin sa lugar na ito. Bagamat ang lahat ng tao sa ating paligid ay abalang-abala kung ano ang mga ihahanda mamaya. Pero tayo, una nating binigyan ng pansin Ibang inahanda yung natin. paghahanda ng ating nag-iisang Ano yan kaluluwa. natin? Walang iba Kalimutan. ang dalhin natin sa templo at makinig tayo ng tinatawag na aral ng Diyos na siyang tinapay ng buhay na pinakakailangan ng ating kaluluwa upang tayo'y patuloy na mabuhay dito sa ibabaw ng lupa. Yung pagkain material, sabi nga, napapanis, ay hangganan. Pero yung pinahalaga natin ngayon, spiritual, hindi napapanis. Hanggang sa ikalawang buhay, mapapakinabangan natin. Meron po tayo ngayong mga sitas sa oras na ito. Ang una po ay sa sulat ni San Pablo sa mga taga-Galasya, sa Kapitulo 3, versikulo 19, hanggang sa 29. Ang sabi ko'y ganito, ano nga ang kabuluhan ng kautusan? Idinagdag dahil sa mga pagsalangsan hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan at ito'y iniutos sa pamamagitan ng mga anghel sa kamay ng isang tagapamagitan. Ngayon, ang isang tagapamagitan ay hindi tagapamagitan ng iisa, datapwat ang Diyos ay iisa. Ngayon po, kung pag-aralan natin, ano nga ba ang kabuluhan ng kautusan? Kung maalala natin, ang unang nilikha ng Diyos, si Adam. Ang lahat ay itinagubilin sa kanya ng Ama. Lahat ng mga hayop sa ibabaw ng lupa, pati yung ipinaningilin niyang bunga ng punong kahoy sa gitna ng halamanan. Bakit po ipinagkaloob ang kautusan? Sapagkat, kumbaga, ang Diyos po kasi hindi namimilit. Binibigyan ang tao ng kalayaan na pumili. Ngayon, kaya may kautusan. Yun ang batayan ng Diyos kung ang tao ay pasasakop sa kautusan o susuway sa kautusan. Kaya po ipinagkaloob ang kautusan. Kaya ang tanong dito, ano ang kabuluhan ng kautusan? Meron po siyang kabuluhan. Sapagkat halimbawa, nalalaman natin ang mga araw ng pagtitipon. Nakalagay na yan sa ating puso at isipan. Sabado, doon ako sa bunga. Linggo, doon ako sa Salubon. O kaya sa San Mateo. Ibig sabihin, dahil yan ay nakasulat na sa ating puso at isipan, yan na ang magiging kautusan sa atin. Ano ang magiging kabuluhan niyan? Kapag yan po ay pinahalagahan natin, sabi nga, may pagpapahalaga rin tayo sa pinagmulan ng kautusan. Sa makatuwid bagay ang Diyos.
na yung mga pagtitipon na nagpapasakop tayo doon. Kaya, bagamat marami tayong gagawin sa bahay, o may lakad tayo, isasakripisyo natin yon para masunod natin yung kalooban ng Diyos at hindi yung sarili nating kalooban. Hindi ko nakikita. Kaya may kabuluhan po ang kautusan. Halimbawa, nakalagay sa ating isip ang umpisa ng gawain, alas 12. Kumbaga, kapag hindi tayo dumating sa tamang oras, meron na tayong kunting paglabag. Dahil, kumbaga, hindi buo ang ating pagganap sa araw ng pagsamba dahil nabawasan ng ilang minuto. Parang ganyan po yan. Kaya, para nagkaroon ng kabuluhan, unang-una, alamin natin saan ba nanggagaling ang kautusan. Bakit siya ginawa? Ano ang pinaka-purpose ng Diyos? Bakit merong mga kautusan? Yun po ay pamantayan ng Diyos para ang tao ay makita niya kung may katapatan sa Kanya, kung ang kautusan ay galing sa Kanya. Sapagkat, makikita doon, yung puso ng bawat isa sa atin, yung katapatan ng bawat isa sa atin, sa mga bagay na ating mga pinahahalagahan, sa makatuwid bagay, yung mga nandidiyan sa ating puso at isipan, na siyang nagpapaalaala sa atin sa araw o oras man ng pagsamba. Yan po ang magiging kabuluhan po ng kautusan. Sabi nga, idinagdag dahil sa pagsalansa. Ngayon, nung naging masuwayan ng tao, idinagdag pa yun. Kagaya ngayon, kumbaga, parang tagapagpaalala na lang siya para yung mga paglabag hindi na magpatuloy, kundi magkaroon na ng limitasyon ang bawat isa na hindi na makasuway o makalabag sa mga kautusan. Kaya po, sabi nito, idinagdag dahil sa pagsalansa hanggang sa pumarito ang binhi na siyang pinangakuan. Ano pa ang ginawang pagpapahalaga ng mga Hudyo sa mga kautusan? Inilagay ang mga palatuntunan, ang 10 utos, at ganun din. Wala pong nakasunod doon. Hanggang sa dumating yung pinangakuan sa makatuwid bagay, ang ating dakilang Panginoong Hesukristo, na naging tapat ang Diyos, una niya nang ipinahiwatig o ipinahayag sa kanyang mga propeta ang mga panahon at ang mga pangyayari na hindi pa nagaganap, inihula na nila kung papaano ang ating dakilang Panginoon dadanas at mabubuhay dito sa ibabaw ng sanlibutan. Na siya'y lalaitin, hindi kikilalanin, at bibigyan ng walang kahalagahan para sa kanila. Ang binhi, walang ibang ating dakilang Panginoong Hesukristo. Hanggang ngayon, hindi po nila kinikilala ang binhing yaon. At kumbaga, nasa pag-aantay pa sila ng binhing darating sa makatuwid bagay, ang Mesiyas na dumaan na sa kanila, na kanilang ipinapako sa krus at ibinilad sa kahihiyan. Kaya po, yan ang nangyari. Ang kautusan nga baga ay laban sa mga pangako ng Diyos. Pag-aralan po natin. Ang kautusan ba ay tumututol doon sa mga plano ng Diyos o sa mga pangako ng Diyos? Hindi po. Bagkus yung kautusan pa na ang naging paraan para ang tao ay manatili sa Diyos. Hanggang sa dumating yung pangako, yung pagsilang ng bugtong na anak ng Diyos, ang mga tao no merong nagbabasa ng mga kautusan, ng mga kasulatan, ang iba napagkilala nila na yun na yung Kristo nasa harapan nila. Pero yung iba, itinatanggi pa rin nila na yun na yung Kristo. Kaya hindi po siya laban. Sabi nito, huwag na nangyari, sapagkat kung ibinigay sana ang isang kautosang may kapangyarihan magbigay buhay,
tunay nga ang katwiran sana ay naging dahil sa kautosan. Kaya kung pag-aralan po natin, ang kautosan, inilagay dyan mga dapat na sundin ng mga tao. Halimbawa, sa 10 utos, narin dyan, huwag kang papatay. Ibig sabihin, kapag pumatay tayo, ang tawag dyan, pagsalansan o kaya kasalanan. Ngayon, para hindi tayo magkapatay ng ating kapwa, kinakailangan po maalala natin yung kautosan na yun ang pumipigil sa atin upang huwag tayong makapinsala ng tao. Kaya po mayroong kautosan. Halimbawa, sinasabi, huwag kang magnanakaw. Saan ang galing yung sinasabing huwag kang magnanakaw? Galing sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang daliri, isinulat sa tapyas na bato, ibinigay kay Moises at sa mga tao, hanggang ngayon naabutan pa natin. Pero po, binaliwala po yan. Sa mga suma sa Diyos, mahalaga po yun. Ang sabi nga ng iba, dumating na ang ating dakilang Panginoon, tapos na rin yung 10 utos. Meron po na 4 na unang sa 4 na utos ang pinakamahalaga na pinakakailangan pa nating sundin at gawin sa ngayon. Sabi nga, huwag kang gagawa ng ibang Diyos sa harap ko. Ibig sabihin, ang Diyos ay mapanibubuing Diyos. Ayaw niya na may kahati. Ayaw niya na may kaagaw. Sabi nga, huwag mong babanggitin ang pangalan ng Panginoon mong Diyos nang walang kabuluhan. Hindi mo pwedeng sabihin na halimbawa, nagulat tayo, sabihin natin, oh my God. Hindi ba parang nalalapastangan natin yung pangalan kahit na minsan galit na galit tayo, minsan gulat na gulat. Yan ang nabibigkas natin. Ano ba kung nakasulat? Yung mga araw ng Sabat, bigyan natin ng pagpapahalaga. Kung yan ay pinapahalagahan natin dahil alam natin na iyan ay kautosan mula sa Diyos, hindi po tayo mag-aatubili o magdadalawang isip na hindi natin pagkakaluban ng panahon yung tinatawag na Sabat. Kaya po tayo'y nagsisimba, sinasanay natin ang ating sarili sa bawat araw ng pagsama naroon tayo sapagkat yun na yung pinakakautosan sa atin, walang iba ang sumunod tayo doon sa mga nauunawaan natin na ang kautosan yan ay hindi naman para sa sarili naman ng Diyos, kundi para sa mga tao upang sa ganun tayo ay mahikayat at makaunawa na mahal tayo ng Diyos kaya binigyan tayo ng mga kautosan. Kaya po, kung yan po ay pinapahalagahan natin, ibig sabihin, pinapahalagahan din natin yung pinanggalingan ng kautosan. Ano ba pong sabi dito? Sapagkat, kung ibinigay sana ang isang kautosan, may kapangyarihan magbigay buhay. Halimbawa, kung ibinigay sana kaagad yung kapangyarihan magbigay buhay, kung nauna yung si Jesucristo at hindi muna nasunod yung kalooban na una, kung nabaliktad, halimbawa, hindi pa kayo binigay ang kautosan o mga palatuntunan laban sa mga tao na nagkakasala. Halimbawa, kapag nakabulag ng mata, yung nakabulag, bubulagin din yung mata. Kapag nakapilay, pipilayin din. Kapag nakapatay, papatayin din. Ganyan po. Sabi nga, mata sa mata at ngipin sa ngipin. Noon. Pero, sa pagdating ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, kumbaga, isinaayos niya po yung mga kautosan. Narinig ninyong sinabi, ibigin ninyo ang inyong mga kaway at kaputan, o idalangin yung mga at kaputan ninyo yung mga kaaway. Ngunit sinasabi ko sa inyo, ibigin ninyo ang inyong mga kaaway at idalangin ninyo ang sa inyo'y nagsisiusig. May pagbabago na po. Sa pagkatuwid, kumbaga, dati may katigasan tayo
sa pagsunod, pagkaaway, kaaway talaga, pagkaibigan, kaibigan. Pagdating ng ating dakilang Panginoon, dahil siya po ang nagbibigay buhay sa makatuwid. Kung kaaway man yan, may tsansa pa na ibigin natin. Iibigin natin sa pamamagitan ng pagbibigay natin ng pagpapahalaga sa kanila, na idalangin natin yung mga taong nagagalit sa atin, naiinis sa atin, o tinutuya tayo sapagkat sila'y tao rin na nangangailangan din mabuksan ang kanilang saradong isipan upang sa ganun mapagkilala na ang kanilang mga ginagawa ay kasalanan, labag sa kalooban ng Diyos. Kaya po, inayos natin ang ating dakilang Panginoon. At sa pamamagitan po ng pag-ayos na yaon, yung pagpapahalaga na natin sa kapwa, wala na tayong pinipili. Kumbaga, kaaway man yan, kaibigan man yan, pantay na tayo pagkaloob ng pag-ibig para sa kanila. Hindi yung iibigin lamang natin, yung nagpagbigay pahalaga sa atin. Yung hindi tayo binabati, hindi na rin natin babati. Dati po yun. Pero ngayon, away man yan o kabati, pantay po ang pakikitungo natin sa kanila. Yan po ang kautusan ni Kristo. Kaya nagbibigay buhay sa makatuwid. Kung yung masama at mabuti na ginagawan tayo ng masama o ginagawan tayo ng mabuti, pantay na yung pakikitungo natin sa kanila. Ina-apply natin ang pag-ibig. Yun na yung sinasabing nagbibigay buhay. Sapagkat, kung halimbawa, babatiin lang natin, yung binabati natin, yung kaaway tayo, kaaway din natin. Pag meron pa tayong natitirang kaaway, yun po yung magiging dahilan, hindi tayo makakasama doon sa buhay na walang hanggan. Sapagkat namimili pa tayo. Pagdating ng ating dakilang Panginoon, wala na pong pamimili. Pantay na lahat. Pinauulanan ang masama at mabuti. Nagbibigay sa mga suwail at ganun din sa mga tagasunod. Pantay po magbigay ng pinapaulanan nila. Hindi po namimili ang Diyos. Tao lang po ang may pamantayan na namimili. Kaya tinuturuan tayo sa pamamagitan ng mga aral ng ating dakilang Panginoon na naway mabago ng ating pamantayan. Isa puso natin, unang-una ang pagmamahal sa ating kapwa o tinatawag na pag-ibig. Pahalagahan natin ang bawat isa at yun na yung paraan upang makapagbigay buhay tayo o pag-asa para sa kanila na sila'y magbago rin at sumunod sa kalooban ng Diyos. Tunay nga ang katwiran, sana ay naging dahil sa kautusan. Kaya po kung titingnan natin, mga kapatid, ang pagsunod sa mga kautusan, pag hindi ka masuwayin, ang tawag doon, matuwid. Pero kulang na po yun. Kinakailangan talaga sa oras na dumating o tinanggap natin si Kristo, hindi po sa pamamagitan ng haba ng ating paglilingkod, na matagal na ikangako, kilala ko si Kristo, matagal na akong pasamba, matagal na akong mananampalataya, hindi na po yun yung pinagbabatayan ngayon. Ang pinagbabatayan po ngayon, walang iba, yung kinahabagan tayo ng Diyos sa kabila ng kawalan, na hindi pa tayo nakakaunawa, nanampalataya lamang tayo sa Kanya, hindi natin siya nakita o nakilala. At pinagkalooban niya tayo ng habag na tawagin mula sa isang kalagayan na isang alipin, itinuring na tayong anak. Kumbaga, sabi nga, hindi nalalaman ng kanyang alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Dahil tinawag na tayong mga anak, makikilala na natin kung sino ang ating Ama. Kaya hindi po natin pwedeng sabihin na magmamalaki tayo, baka matulad tayo doon sa mga Parisiyo na ipinakikilala nila ang kanilang Ama, pero na hindi po sila hindi po maipagkakaila para sa kanila na sinabi ng ating dakilang Panginoon, Diablo ang iyong ama. Sapagkat dahil sa kanilang mga
masasamang gawa. Sabi po dito, datapwat kinulong ng kasulatan ang lahat ng mga bagay sa ilalim ng kasalanan upang ang pangako sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo ay magbigay sa mga nagsisipalataya. Kaya kung titingnan natin, sa pamamagitan ng mga kasulatan, kumbaga, nahusgahan na, nahatulan na ang lahat ng tao walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, lahat ng tao ay makasalanan. Kaya po, nung dumating yung pangako sa pamamagitan ng pananampalataya natin kay Jesucristo, na ito na po yung tinamo natin ngayon. Dati, hindi tayo tinawag na bayan, pero ngayon tinatawag na bayan na ng Diyos. Sapagkat, bagamat hindi natin siya nasaksihan o nasilayan ang kanyang pagtubos, pero dahil sa mga banal na kasulatan at dahil sa pangangaral ng Ebanghelyo, binigyan natin ng pagpapahalaga yung aral at tinanggap natin sa ating puso, sa ating mga pag-iisip, na bagamat hindi natin siya nakita, sumampalataya tayo sa ginawa ng ating dakilang Panginoong Jesucristo. Kaya kumbaga, hinatulan na yung mga tao na namatay o magtatamo ng kamatayan dahil sa pagkakasala. Pero dahil sa pangako ng Diyos, tayo kinahabagan, nagkaroon tayo ng pag-asa na hindi tayo hahatulan dahil sa habag ng Diyos, meron na tayong pag-asa doon sa tinatawag na pangako ng Diyos, ang buhay na walang hanggan. Kaya po, huwag po natin naalisin sa ating sarili yung pananampalatayang yaon kung paano tayo tinawag ng Diyos sa kalagayan na tayo ay nagmula sa isang pagiging makasalanan, tayo ay nagmula sa isang taong mahina, may karamdaman marupok, pero sa pamamagitan ng pakikinig natin ng salita ng Diyos, hinubog tayo at tinuruan tayong maging matuwid mula nang kilalanin natin si Kristo at ang kanyang mga aral at kikilalanin din tayo ni Kristo bilang kanyang lingkod o tagasunod pagdating ng panahon. Kaya ngayon nga malalaman na natin yan sapagkat ang taong sumusunod sa kalooban ng Diyos, nandiyan naman ang kalaban ng Diyos, palaging nakabantay sa bawat isa sa atin upang tayo'y kumbaga ma-divert ang ating pagsunod sa halip na sumunod sa Diyos. Iwanan na natin ang araw ng pagsamba o pakikinig ng Ebanghelyo. Kaya nandyan palagi, sinasabayan niya. Sabi nga, kung saan may devotion, naroon ang tentasyon. Kaya kung yung mga hindi kinikilala si Kristo, kapanalig na yun ang kalaban ni Kristo, anong pakialam pa nun ng kalaban? Wala na, kanya na yun. Pero yung nakay Kristo, nandun naman si Satanas para bawiin niya, para makuha niya muli, para huwag nang sumampalataya kay Kristo. Ganyan po ang kompetisyon dito, parang politika. Ngunit, bago dumating ang pananampalataya, ay nabibilanggo tayo sa ilalim ng kautusan. Totoo po, nung hindi pa ipinapanganak si Kristo, nung hindi pa siya ipinapapakok sa krus, nabibilanggo pa sa kautusan. Sa makatuwid, kapag ang tao ay may pagkakasala, kung ano yung mga palatuntunan at mga kahatulan, yun ang susundin ng tao. Halimbawa, sa bawat pagkakasala, meron kang hayop na pipiliin para iyong ialay, pantubos ng bawat kasalanang ginawa. Pero po, nung minsan lamang pumasok sa dakong kabanal-banalan ang ating dakilang Panginoong Jesucristo na tinubos tayo sa pamamagitan ng kanyang dugo, ito na po yung pinakamahalaga na ang gagawin na lang natin pagsampalataya sa kanyang ginawa. Wala na po tayong ibang gagawin na hain at handog na susunugin para sa ating mga pagkakasala, kundi yun na yung
handog na minsan lamang ginawa ng ating dakilang Panginoon. Ikukunik lang natin ang ating sarili sa pamamagitan ng pananampalataya doon sa kanyang pag-aalay ng kanyang buhay. Hindi na hayop, tao na, dugo na ng bugtong na anak ng Diyos ang kanyang inalay para sa bawat isa sa atin. Kaya po, sabi dito, ano pa ang kautusan ay siyang naging tagapagturo natin. Naging guide po siya, yung kautusan. Dahil, sasabihin ng ibang tao, noon ka nga, nung kautusan pa, wala pa si Kristo, kumbaga, ang Diyos, napakatapang. Kumbaga, mahigpit. Sa totoo lang, mahigpit naman talaga ang Diyos. Dahil, mapanibubuhin nga niya, ayaw niya ng may kaagaw. Kaya kahit na anong gawa nating pagkakasala o mga paglabag, mayroong taong susumuin para tayo hikayating muli para sa pagsisisi at pagbalik loob dahil nang sa ganun huwag tayong mapahiwalay sa Diyos. Meron siyang gagamitin. Halimbawa, tinatabangan na tayo magsamba. Mayroong taong susubuin dyan, dakuan mo para ipani na kinakailangan magbalik na muli sa araw ng pagsamba. May gagamitin siyang tao. Kaya po, sa bawat isa sa atin na kinikilala na ng Diyos, hindi na po tayo nasa ilalim ng kautusan. Kundi siya ang naging tagapagturo natin sapagkat hindi po ginawa ang kautusan para salansangin ang mga kalooban ng Diyos. Ginawa siya upang maging tagapagturo sa atin na walang iba, maikunik tayo doon sa kautusan na pinanggalingan ng 10 utos at doon sa kanyang bugtong na anak na walang iba na siyang kinikilala nating Kristo o tagapamagitan ng tao sa Ama. Kaya po, naging tagapagturo siya para sa atin, para ihatid sa atin si Kristo na walang iba. Itinuro niya yung tama kung ano talaga ang dapat na lalakaran ng tao sa pamamagitan ng magaan na wala nang iba, hindi na tayo magsasakripisyo pa, maghahanap ng iaalay ng mga buhay na hayop para sa sarili nating kasalanan, kundi dinipahan na tayo. Yung tipa niya para sa lahat na yun. Datapwat, ngayong dumating na ang pananampalataya, ay wala na tayo sa ilalim ng tagapagturo. Ibig sabihin, may panahon. Kung may kautusan pa, siya ang naging tagapagturo. Pero nung pagdating na ng ating dakilang Panginoong Jesucristo, ang aplikasyon hindi na yung pagsunod doon sa kautusan, kundi pananampalataya na doon sa ginawa ni Kristo. Kaya, hindi na may panahon yung pagsunod sa kautusan, may panahon yung pagpapasakop kay Kristo sa pamamagitan ng pananampalataya. Ngayon, nandun na tayo kay Kristo. Wala na tayo doon sa ilalim ng kautusan. Kaya, putol na rin yung paghahandog ng mga hayop na kay Kristo na tayo. Tao na ngayon ang kinikilala natin sa makatuwid bagay si Jesucristo na nagbigay halaga sa bawat isa sa atin, anuman ang kalagayan natin. Makasalanan man tayo man ay hindi, tayong lahat ay tinubos ni Kristo. Ibig sabihin, ayaw ng ating dakilang Panginoon mapahiwalay kahit isa sa atin sapagkat dinipahan niya lahat. Pero yung nasa ilalim pa ng kautusan, bawat isa na nagkakasala, meron siyang sariling handog. Pero ngayon, hindi na. Pangkalahatan na yung ginawa ng ating dakilang Panginoon. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos. Nung tayo po ay nasa ilalim pa ng kautusan, ang tawag sa atin, alipin. Sapagkat ang alipin, walang ibang ibig sabihin yan, tagasunod. Alipin, siyempre, na merong batas. Dahil ikaw ang tagasunod yan, ikaw ang alipin. Pero pagdating ng ating dakilang Panginoon, hindi na alipin ang tawag sa atin, kundi anak na ng Diyos. Kung paano ipinakilala niya ang kanyang bugtong na anak, kikilalanin din tayo bilang mga anak ng Diyos. Sa magkatuwid, hindi na tayong naiiba sapagkat
kung papaano ang anak ay nandun na sa luklukan ng kanang luklukan ng kanyang ama, tayo naman ay paroroon dahil sa pagtawag sa atin. Napakasarap na tawagin tayong mga anak ng Diyos. Pero, dapat sumasangayon naman yung mga gawa natin sangayon sa ginawa ng ating dakilang Panginoon na tagasunod, hindi na masuwayin, kundi may katapatan na sa bawat araw, oras, o bawat ginagawa natin sa panahon, sa araw-araw, palagi natin idinudulog sa Diyos at hinihingi natin ng tawad ang lahat ng ating mga pagkukulang o pagkakasala at patuloy tayong nakikinig ng Ebanghelyo para tayong dalisayin, linisin ang ating kalooban at diwa upang sa ganun, magbigyan din natin ng pagpapalaga yung pagtawag sa atin na anak ng Diyos. Sapagkat kayong lahat ay mga anak ng Diyos sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesucristo. Nung nanampalataya tayo kay Jesucristo, yun na yung palatandaan na tayo'y anak ng Diyos. Sapagkat ang lahat na sa inyo ay binautismuhan kay Kristo, ay ibinihis si Kristo. Ngayon, maraming mga tao ang mga binautismuhan. May binautismuhan sa tubig, may binautismuhan sa Espiritu Santo. Kumbaga, may panahon din yun. Yung bautismo sa tubig, yun yung turo o aral ni Juan para sa pagsisisi. Ibig sabihin, mula sa isang pagiging makasalanan, lilinisin natin ang ating kalooban at diwa. Yun yung bautismo sa tubig. Sa panahon ngayon, kahit 10 bisis kang iluwag sa tubig, kung hindi pa rin nagbabago ang ugali, sutil pa rin at matigas ang ulo, baliwala po ang bautismo sa Espiritu Santo. Kinakailangan munang ang pagsisisi sa makatuwid. Kumbaga, mula sa pagiging makasalanan, lahat na ginawa, kasi parang ganito yan eh. Pag gumawa tayo ng kasalanan, ang nakakabit sa atin, negative. Ngayon, pag nagsisi tayo, neutral, zero. Nakasunod na tayo, positive na. Ngayon, ibig sabihin, hindi na tayo padadala sa sarili nating haka, sa sarili nating mga katha, sa sarili nating natutunan o mga kinagisnan, kundi bago na tayong nilalang sa makatuwid bagay. May pagpapasakop na tayo kay Kristo. Ibibihis na natin yung kalagayan na kung paano ang ating Panginoong Jesucristo tinawag na bugtong na anak ng Diyos. Tayo naman ay tinawag na anak ng Diyos. Ibibihis na rin natin si Kristo sa pamamagitan ng mga bagay na naging halimbawa na iniwan ng ating dakilang Panginoon na may katapatan tayo sa kapwa, nagpapahalaga tayo sa kapwa, ipinapakita natin yung pag-ibig sa kapwa, wala na tayong pinipili, pantay na tayong tumingin sa kapwa. Ibig sabihin, kapag ginagawa na natin yan, ibinihis na natin si Kristo. Kaya, ngayon mahirap pong gawin yan. Pero nandiyan ang kapangyarihan ng Espiritu Santo bilang tagatulong sa atin. Dahil kung dati, nasasakop pa tayo ng pagiging isang makasalanan, nagsisi tayo, hindi tayo makakausap kung sarili lang natin. Pero kung kasama natin ang Espiritu Santo, magagawa natin ang isang bagay na positibo o ayon sa kalooban ng Diyos. Halimbawa, dating mandaraya, sa timbangan na lang, palaging kulang sa kilo. Humingi tayo ng tawad o nagsisi tayo. Nung ibinihis na natin si Kristo, pag bumili sa'yo ng 1 kilo, itatapat mo talaga sentro sa 1 kilo. Hindi mo na gagawin yung pagiging madali sapagkat nandiyan na yung udyok ng Espiritu Santo, bawal yan. O, sabi nga, huwag ninyong pighatiin ng Espiritu Santo. Pinipighati natin ang Espiritu Santo. Kung matapos na nagsisi tayo, madaya pa rin tayo yung Espiritu Santo ang pinipighati natin. Kaya mag-ingat po tayo dyan. Ang tawag dyan, pagsalangsang sa Espiritu Santo.
Ano pang sabi dito? Walang magiging Hudyo o Grigo man. Walang magiging alipin o malaya man. Walang magiging lalaki o babae man, sapagkat tayong lahat ay iisa kay Kristo. Kung titingnan natin, babae o lalaki, Grigo o Hudyo, alipin o malaya, pantay na lahat. Ibig sabihin, hindi na tayo titingin dahil alipin siya, mababa ang tingin natin, hindi pantay na lahat. Dahil babae siya, iba, mababa pa rin, hindi. Kumbaga wala nang pinag-iba dahil ang pagtingin ng pantay-pantay ng Diyos sa bawat isa sa atin, walang lalaki, walang babae, lahat tayo ay tinuturing na anak ng Diyos. Kaya ano ba sabi dito? At kung kayo'y kay Kristo, kayo'y mga binhi ni Abraham, at mga tagapagmana ayon sa pangako. Kaya kung titingnan natin, sabi nga, bago si Abraham ay namatay, nangako ang Diyos sa kanya na pagkamatay ni Abraham, ipapakilala ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang binhi. Hindi ba anak lang niya isa, si Isaac? Tapos meron pa siyang unang anak, si Ismael, na anak sa pagkaalipin. Si Isaac naman, anak sa malaya. Ngayon, kung tayo po ay na kay Kristo, doon natin malalaman na binhi tayo ni Abraham. Sabi nga, ano ang palatandaan ng pinangako ng Diyos kay Abraham? Walang iba yung tinatawag na pagtutuli. Sa panahon ngayon, maghanap tayo ng mga bansa na mga lalaking tuli, mga binhi yan ni Abraham. Kaya ngayon, hindi na lalaki yung pinagbabatayan ng pagiging tulit. Yung pagbabago na ng pag-iisip sa makatuwid bagay. Yung may pagpapasakop na sa Diyos at sumusunod na tayo sa kanyang kalooban. Siguro hanggang dyan na lang muna yung may babahagi natin. Salamat po at pagpalain tayo ng Diyos. Ano man ang ating mga kahilingan, idulog natin lahat sa Diyos, karaingan man, problema, o karamdaman, lahat ng yan, ilapit natin sa Kanya at ipagkakalo ang kapanatagan ng ating mga kaluluwa. Salamat at pagpalain tayo ng Diyos.